So tuloy na sa Feb 23. Tuloy Ang, na. Ano to? Confirmation of charges. So, kausapin natin ang kinuhanan ko nung quote na tanong kanina. Kung sino daw ang handa sa Sa hearing. Sa hearing. Oo. Ay mukhang sila Attorney Cristina Conti handa. Yung kabila kaya handa. Ayan. Alamin natin kung ang mga susunod na aabangan sa dahig. Ano po, wala pong iba na makausap natin ngayong gabi. Walang iba kundi si Attorney Cristina Conti. Hello, Attorney. Hello! Thank you ha. Alam namin na traffic ka pero sumagot ka pa rin sa call natin. Pero yun Ayan, na. ano ma? Yun ang tanong. Ready. Ready na. Wala pa ka, ready na daw. Wala pang tanong, ready na. Oh. Reaction muna, Attorney Conti, Ay, finally, matagal hinintay, dahil kailan din naman tayong balik-balik doon para tignan kung ano nangyayari. Oo. Yung Jovi, 5 months no? September, October, November, December, January, February. So, 5 months essentially yung delay. Halos kalahating taon na nabinbin yung mga kaganapan dahil sabi nga niya, hindi daw siya fit to stand trial. So yung, sa totoo lang, hindi pa lahat ng balakid tatanggal. Kasi may jurisdiction question pa, pero ang magpapasya na doon ay appeals chamber o yung Supreme Court nila. Ito ding desisyon. Sa totoo, pwede din namang iakyat, di ba? Pwede pang sabihin na, hindi naman yan ang mga tarungan, etc. Pwede pang iakyat sa appeals chamber. Pero more or less, ayon sa patakaran ng ICC, go na itong February 23. Medyo masasabi kong may kasiguraduhan na kasi nailabas na lahat ng baraha noong September, kaya nga na-delay yun. Ito, wala na halos akong nakikitang pwede nilang i-pull off at the last minute para ma-postpone pa yung February 23. Siyempre, para sa mga biktima, isa pa lang na hakbang, pero kanina, malayo na, pero malayo pa. Isang hakbang na patungtong pa lang ng trial. Kasi nagigets din nila na ano po ba ito? Mas tingin pa nga namin, hindi pa ito yung, di ba, alam ko harap ng korte, parang trial sa atin. Pero mukhang ang itsura pa nito, kung sa atin sa sitwasyon natin, mas nandun pa tayo sa stage na PI. Yung preliminary investigation, pero judge na yung kaharap natin, yung pagpapasyahan pa, ano ba yung actual na charges to be faced by Duterte. Pero, Attorney, pakipaliwanag nga po sa amin, ano po yung pinagbatayan ng korte para masabi na fit to stand trial ang dating Pangulo? Malaking factor, syempre sumandig sila doon sa report na medical experts. So, itong panel of experts, sa totoo, medyo hindi naman disclosed, napapaisip na ako baka ito ay yung professors sila lahat. So, I would imagine, ang trabaho talaga nila is more of teaching and with a practice, of course, pero teaching and may stature na ito sa respective na fields nila. Ang mga experts na umupo ay merong neurologist, neuropsychologist, forensic psychiatrist, geriatric and behavioral neurologist. So, lahat ito patungkol sa utak. Specialized. Kaya yung report nila, after ng kanilang interview kay Duterte, ito parang, anong tingin natin? Wala. In-interview nila, kinausap nila, in-examine nila. After their findings, konting, yung mga kuti-kuti na parang kulang, parang mahina siya sa ganitong bahagi. Overall, unanimous, klaro na. Tingin nila, ang sitwasyon ni Duterte, ang kalagayan niya ngayon, meron siyang broad understanding of what's happening around him, of the charges that are filed. And sabi pa nga ng isa, sabi na natin may medical condition, kinonsider namin yun. He does not even, see the impossibility dahil nga may condition siya na hindi siya makapagbigay ng testimonya. Hindi magiging balakid yung medical condition niya na it could even be na makapag-take ng stand mismo si Duterte.
Attorney, good evening. Si Chicky Verhel po ito. Since ngayon, meron na pong date ng confirmation of charges, February 23. So, ang ibig sabihin nito ay pagdedesisyonan ng mga judge kung ang mga alegasyon ng prosecution ay may sapat na lakas o strong enough, no, para tumuloy sa hearing. Tama po ba? At kung tama po 'yon, maglalabasan na ba ng mga initial evidence? Paano po pagdedesisyonan po ito ng mga judges? Tama, siya, no? Evidentiary hearing, pero parang hindi pa yung trial mismo. Kasi pag sinabing trial, yan na yung guilty ba to o hindi. Ito, mas ano ba ang kaso? May proposal yung prosecution, kaya hinihintay tayong tinatawag na scheduling order. Sa scheduling order, mas magiging malinaw. Parang sino-sino ang magsasalita, paano yung order, ganyan, how many hours. Nung nakaraan, supposedly, parang kung na ako nagkakamali, 6 to 8 hours magsasalita yung hinihingi ng prosecution. Posibleng meron silang 2 witnesses na iuupo. Pagkatapos nila, magsasalita naman yung defense, tapos magsasalita yung sa victim. So may ganun tayong hinihintay. Mukha siyang hearing, na kumbinsihan na ito dapat ang charges. Ang mauuna ay si prosecution. Meron na siyang proposal. Ito na yung, naalala nyo, yung 3 counts of crimes against humanity in the act of murder. First count, yung DDS or Davao killing. Second count, yung high-value target sa Oplan Double Barrel, presidente na siya. Yung third count, killings in relation to lower barrel. Ito yung barangay clearing operation. So, Go ahead po. mag-argument na ito ang nangyari at ang krimen sa ganitong mga akto, ang tawag ay crimes against humanity. Dito papasok yung, di ba pag sa atin, murder, ito patay, ito yung pumatay, ito yung witness. Parang madali na lang. Dito yung medyo tricky at medyo aabangan kung mapapatunayan na maraming namatay. Ako, wag na nating itanggi yun. Wag na, para po sa mga DDS, sa mga supporters, huwag nyo na pong itanggihan na totoo bang may namatay? Hindi naman 30,000. Huwag na, kasi matatalo po kayo sa ganyang argumento. Basta merong namatay, ang tanong, is this widespread or systematic? Yan ang sa ICC at sa international law, yan yung crucial. Oo, attorney, so kung kunwari okay na-confirm yung charges, in that case tutuloy logically to the trial. Paano po pag hindi po na-confirm yung charges? Pwede na po siyang bumalik sa Pilipinas? Ganun po ba yun? Oo, pwede. Essentially, ang sasabihin, we refuse to confirm charges because, at isang possibility ay hindi sapat ang ebidensya. Pwede nilang utusan yung prosecutor na buuin nyo nga, hindi kami kumbinsido. Hindi ibig sabihin na, kumbaga, parang automatic na dismissal kaagad. So, hindi yun parang pagpapawalang sala. They just refuse to confirm the charges as proposed by the prosecutor because, so depende kung bakit. So, Attorney Cristina Conti, yun na nga, ang dami nilang mga apela or meron mga moves para, nadidili. Kung meron palang possibility na, yung sabi mo, Chiki, na mapakawalan sila just in case. Kung hindi ma-confirm yung pati charges. hindi na lang na parang tapusin na yun para malaman nila kung ano next move nila. Bakit kailangan may mga delaying tactics pa? Ay, gusto ko yan. Na, oo nga, bakit nga ba hindi na lang head-on? Ang nakikita kasi namin, mukhang mahirapan sila dun sa depensa mismo. It's almost uncontrovertible yung mga statements ni Duterte, yung mga nangyari. Kaya, parang alam mo yun, kung hindi mo ayaw mong pagbakbakan yung main issue, tirahin mo na lang sa technicality. Yeah. O kaya, ang nakita nga namin, ayaw nilang mag-trial dahil mahihirapan sila mag-trial. Sinubukan nila na huwag na lang magsimula ang trial at all. Tinira nila yung judge, tinira nila yung jurisdiction, tinira nila or binutasan nila yung sa fitness to stand trial. Hindi umubra. Yung fitness to stand trial, attorney, may chance pa ba yan na i-apela or final decision na yan? May chance pang i-apela sa appeals chamber or parang Supreme Court nila. Pero, sa punto de vista ng pre-trial chamber,
it has been resolved. Kaya hindi siya maghihintay ng finality ng decision. Kaya may Hindi date pa na bigla. magpapatutik. Yeah. Sa punto niya, wala na akong ibang kailangan pagpasyahan. Tapos na siya sa jurisdiction, di ba? Dati, tapos na rin siya sa interim release. Mhm. Tapos yung interim release nga, pati appeals chamber, kinatigan sila, pinaboran sila. Tama kayo. So, I would say, whether or not, of course, kapag nakit yan at sinabing ng appeals chamber may mali, maapektuhan. Pero, wala sa punto de vista ng pretrial chamber, go lang kami ngayon. Paano maapektuhan, attorney, just in case na sabihin ng appeal chamber na, ay, oo, baka questionable yung fit to trial? Maaantala ng mahaba. Sabi nga ng iba, di dapat matapos na kasi hindi siya fit to stand trial, dapat ma-release. Parang mas mali nga po yun na ma-release mo ang isang tao na medyo may problema na sa utak, tapos inaakusahan na mass murderer, di ba? Na ganun kalakas ang capacity. Kaya, yan po ay dapat i-institutionalize. Kung may sabi natin, kung may dementia, yun yung sinasabi. Alam niyo yung Netherlands ang nagpauso ng dementia villages, o di ba ka? Yes. O kung ano man, no? Para, kumbaga may sakit itong taong to, ang argument ng defense, may sakit sa pag-iisip, gano'n, di all the more na kailangang alagaan. Pero sa ngayon, since it stands po, attorney, no, na, well, fit nga daw siya to stand trial, paano po, attorney, if later on, in the future, during the course of the trial po, ay malaman na unfit pala siya, ano pong magiging consequence po nun? Adjournment ng proceedings. So yun nga, maaantala kasi parang officially, parang titigil na sasabihin, pero dadaan pa rin to sa ganung process ulit na may medical experts, etc. Ma-adjourn yung proceedings. So, sa atin, di ba, adjourn na ang session, matitigil, tapos every 120 days, i-check yung condition niya. Ay, ganun, you're still under the custody of the ICC. Until masabi na, okay, fit to stand trial. Again. Inihintay na Or, fit. Paano pag until nag-deteriorate pala? permanently unfit. Yung permanently unfit, parang gano'n na, parang hindi na kaya gano'n. Actually, yung ICC, they view that in a way favorably. Meron silang, yung isang international tribunal, may pinayagan sila, 92 years old. Pero serving sentence na ito. Sabi nila, sige, ipapauwi na namin, pero sa kustodiya ng bansa at inihahabilin sa medical expert or sa medical facility sa bansang yon. Hindi pa rin talaga, kumbaga, malayang-malaya. Kasi, again, this is someone suspected of intense crimes against humanity, of the gravest crimes imaginable. Kaya hindi kaagad-agad dapat palayain. Yeah. But still kasi, kung tiwala naman sila na hindi talaga, sabi nila, Attorney Conti, sabi nila hindi daw talaga guilty dahil parang ganito lang ang napatay. Hindi na lang ituloy para tapos na, 'di ba? Pero yeah, anyway, nasagot naman ni Attorney Conti ang kanina pa, no? Pero yung panghuli na lang, Attorney Conti, tukol doon sa Feb 23. Okay, Feb 23, parang scenario lang. Ito ay para doon sa mga supporters ng Pangulo, dating Pangulo, at saka sa mga hindi supporters pero nag-aantabay ng balita na ito. Makikita ba nila in person or sa TV man lang or monitor ang dating Pangulo sa ganong klaseng proceeding? Palagay ko, oo. Totoo, nung nakaraang hearing, in-invite din siya, syempre, magandang nandun siya. Dito, palagay ko, dapat siyang humarap kasi he has the right to confront the evidence against him. Pero, of course, sa totoo, pag may excuse na naman siya, pwedeng hindi. Okay? Ang TV, ako, nakita ko pinag-uusapan nga ng court, ano ba ang convenient for you? Kumbaga, ang court ang mag-a-adjust. Ang nakita kong discussion nila ay, tinanong din nila yung doktor, kapag nag-appear ba to, pwede ba, kaya ba niya na, kumbaga, magbiyahe, kaya ba niya in person? How many hours? Pati ganito how many hours niya kayang umupo? Ganon. Yes, that's true. Yeah. Pag anong klaseng, meron ba kaming pwedeng i-adjust dun sa upuan? Should the seat be, kumbaga, I don't know, siguro kung gaano kalambot yung upuan. Tapos kung online, na mukhang yun yung isang option, kung online, saan, paano.
naka-camera on, camera off, anong damit niya, yung mga ganon. Sabi, mag-a-adjust kami ng reasonable naman, ha? Yeah. Baka mamaya, ay, gusto kong nasa bahay ako. Hindi ganon, ha? Hindi ganon. Okay. So, antabayan na natin ang Feb 23. Sa ngayon, magpasalamat muna tayo sa pauwi na po na si Atty. Cristina Na Colti. natatraffic. Thank you po, Atty. Colti. Shout out naman pala dun sa nag-drive po sa akin, si June C. Tapos yung kaibigan niya, si David Articulo. Yeah. Lalo Hello ko sa kami inyo. mga shout out sa'yo eh. Yeah. Hello! sa inyo. Ayan. Thank you, Atty. Colti. Thank you, Salamat, attorney. attorney. Alright, thank you po. Ingat.